Mayroon ka bang hiling o wish na hindi natupad? Batid mo ba na mayroon palang isang agimat o gamit na maaaring makatulong sa iyo upang ang iyong mga hiling ay agad-agad maganap? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay kilalanin natin ang isang mainam na gamit o agimat at anting-anting na maaaring tumupad sa matagal mo nang hinihiling. Narinig mo na ba ang sinasabing mga buhok ni Maria? O buhok na ugat at gumagalaw? Ano-ano nga ba ang mga natatangi nitong kakayahan? Ang buhok na ugat na gumagalaw ay kilala rin sa katawagang buhok ng tikbalang. Pinaniniwalaan nga na ito ay ang mga ginintuang hibla ng buhok na naagaw buhat sa tikbalang sa mga panahon ng mahal na araw. Ayon sa mga matatandang antingero at sa mga nagtatangan ng agimat na ito, ang buhok na ugat na gumagalaw raw ay mula sa isang uri ng punong kahoy na matatagpuan sa pusod ng kagubatan at binabantayan nga ng mga hindi nakikitang nilalang. At pawang ang mga antingero lamang na may alam at dunong ang magkakamit at makakalapit at makakakuha ng ugat nito. Ngunit ano-ano nga ba ang mga gamit at bisa ng anting-anting at agimat na ito? Ang buhok na ugat na gumagalaw ay pinaniniwalaan ngang magbibigay katuparan sa iyong mga kahilingan o wish. Kung mayroon ka raw matagal nang hiling sa buhay na hindi pa natutupad, sa tulong ng buhok na ito ay matutupad basta humiling ka lamang. Subalit kung ang iyong hiling daw ay hindi matupad, maaaring ito ay para rin naman sa iyong kabutihan. Ang buhok na ugat na gumagalaw ay maaari mo ring gamiting pampaswerte sa negosyo, sa trabaho man, sa school, at pwede ring gamiting panggayuma. Papaano ito gagamitin? Simple lamang, kumuha ng hibla ng buhok ng ugat na gumagalaw at isawsaw o itubog ito sa tubig o kahit basain lamang ng inyong laway. At sa sandali raw na magsimula na itong sumayaw o gumalaw, ibulong na ang iyong kahilingan. Marami na ang nagsabi at nakapagpatunay sa bisa ng gamit o agimat na ito. Basta taimtim lamang at buong puso ang iyong hiling, ay bihira daw ito na hindi Ano nga ba ang misteryo sa likod ng mga dahong ito na kung tawagin ay dahon ng kurutan? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating kilalanin ang mga uri ng dahong kurutan. Saan mo nga ba ito makukuha o matatagpuan? At ang mga tinataglay nitong bisa. Idagdag na rin natin kung papaano nyo nga ba ito gagamitin. Ang kalikasan ay nababalot ng maraming misteryo at mga hiwaga na kadalas ay mahirap maipaliwanag. Lalo na nga ang mga liblib na kagubatan na nagtataglay pa ng mga espiritu ng nilalang na nangangalaga rito. Narinig mo na ba ang dahon na tinatawag na dahon ng kurutan? O dahong pangkubol naman sa Kabisayaan. Ito ay binansagang kurutan sa kadahilanang ang mga dahong ito ay mula sa mga evergreen na puno na ang ibig sabihin ay nagtataglay ng mga dahong mayroong makakapal at matitingkad na berding mga dahon. Subalit maliban pa rito, ang mga dahong ito rin ng kurutan ay hindi basta-basta tinatabla ng kuko kung ito ay iyong kukurutin, na animo ay babakas lamang ang iyong mga kuko, subalit hindi naman ito mabubutas o masisira. Maraming klase o uri ng dahon ng kurutan. Isa na nga rito
ang dahon ng higera o dahong San Miguel. Ito ay ang dahon na medyo may kahabaan at mayroong mga mumunting tinik sa mga gilid nito. Pangalawa ay ang dahon ng higera o San Guillermo. Ito rin ay tulad ng San Miguel na hindi tinatagusan ng kuko kung kukurutin ng normal. Subalit masigit itong manipis, subalit mas malapad naman. Pangatlo ay ang dahon ng higera na tinatawag na Santiago. Gaya ng dalawang nauna, may taglay din itong punat na hindi madaling tablan ng kurot. Subalit mas maliit naman ito kumpara sa dahon ng Santiago. Pang-apat ay ang dahon ng Santa Catalina. Ito naman ay higit na maliit na dahon, subalit mas matitigas ang mga tinik na nakapalibot dito. Ngunit saan mo nga ba makukuha at matatagpuan ang mga dahong ito? Ang mga dahon ng kurutan o dahon ng higera ay hindi madalas makita dahil ito ay tumutubo lamang sa mga liblib na kabundukan na pinaninirahan pa ng mga elemento gaya ng engkanto. Pinaniniwalaan nga na ang mga dahong ito ng kurutan o ang mga puno ng kurutan ay madalas na hindi makikita o invisible dahil ito ay iniingatan ng mga tagapangalaga ng kalikasan o mga diwata ng kalikasan. Kaya pawang kung masumpungan mo ito ay napakapalad mo na. Subalit ang mga taong mayroong dunong o alam ay madalas humihingi muna ng basbas upang ito ay kanilang masumpungan. Ang mga dahong ito maging noon pa man ay ginagamit na rin ng ating mga ninunong antingero. Ayon pa nga sa ilang mga antingero, ay nagbibigay raw ito sa kanila ng lakas habang sila ay nasa gitna ng kagubatan at walang makain. Nginunguya nila ang maliit na piraso ng dahon nito upang maging panlaban sa gutom. Ano-ano nga ba ang mga tinataglay na bisa ng mga dahong ito ng kurutan? Ang bawat piraso nito ay nagtataglay ng bisa ng kunat o kabal upang hindi katablan ng anumang nakasusugat o matatalim na bagay gaya ng bala ng baril o itak. At maaari mo rin itong magamit bilang tagabulag na upang hindi ka makita ng sinumang mayroong masamang tangka o balak sa iyong buhay. At ang panghuli ay bilang pantanggal gutom upang hindi ka gutumin o makaramdam ng gutom. Subalit papaano mo naman ito gagamitin kung sakaling meron ka nito? Maaari mo itong isama sa mga laman ng garapa o munting bote na kasama ng iba pang kahoy na pangkabal at mga orasyon. Maaaring maitatanong mo, bakit kailangan pa ng orasyon gayong ito ay mabisa na? Ito ay sapagkat mas pinalalakas pa ng mga orasyon ang pisikal na bisa ng mga gamit o anting-anting. Ang mga dahon ng higera o kurutan ay isinasangkap rin sa paggawa o pagbuo ng baon ng niyog na walang mata. Mag-iiwan rin ako ng link sa ibaba kung nais mong mas maunawaan pa kung ano nga ba ang bisa ng medalyon na gawa sa baon ng niyog na walang mata. Ito ay nagsisilbing mutya na buhat sa lupa o sa kalikasan sapagkat ito ay buhat sa punong kahoy o damo. Pwede mo rin itong ilagay sa loob ng hos o sinturon na kasama ng iba pang mutya buhat sa kalikasan. Subalit tandaan na mas mainam na huwag itong ihalo sa mga mutya na gagamitin mo bilang pampaswerte sa negosyo dahil ito ay magkakontra at maaring isa sa dalawang bisa ang hindi mapagana. At ang panghuli ay ang paglalagay nito o pagsasangkap sa paborito mong alak. Huwag lamang beer. Ang tinutukoy natin ay ang mga nakaboteng alak. Ibabad dito ang ilang piraso ng dahon ng kurutan at uminom ka nito bago ka matulog bilang proteksyon upang mapasa iyo ang taglay nitong bisa na nahalo na sa alak. O kaya naman ay uminom ka lamang bago ka umalis ng bahay. Subalit hindi naman laklak dahil baka naman kayo ay malasing ng lubusan. Sa tulong nito ay mapapasa iyo ang kapangyarihang pangkabal o tagabulag buhat sa dahon ng kurutan.
Maaari mo ring nguyain ang kapirasong bahagi ng dahon ng kurutan, sapagkat habang nasa iyong katawan ang dahong ito, ay tataglayin mo ang bisa nito. Mayroon ka bang natutunan sa video ito? Ngayon, nais mo rin bang magkamero nito? Ngunit tandaan na huwag din agad tayong magtiwalang bumili ng dahong ito kung saan-saan. Dahil marami, ang nais ay kumita lamang. Maraming uri ng dahon ng kurutan ang kahawig ng mga normal na dahon lamang. Dahil kahit ilan pang dahon ang gamitin ninyo, pawang ang orihinal pa rin na dahon ng kurutan ang mayroong taglay na bisa. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Nakatikim ka na ba ng prutas na sapodilya? Isang tropikal na prutas na mayroong matamis na laman at popular nga dahil sa hindi matatawaran nitong benepisyong medikal. Ang matamis at makatas nitong laman ay maihahambing nga sa mangga, saging o langka. Ang Manilcara sapota o kilala bilang sapodilya o chico dito sa atin sa Pilipinas. Isang klase ng puno na nagmula pa nga sa Mexico, Caribbean at Central America. Ang prutas na chico ay kilalang kilala sa mga bansang India, Bangladesh at Cambodia na siyang mga pangunahing bansa na nagtatanim ng punong ito. At bago natin pag-usapan kung anong mutya ang tinataglay ng chico, ay isa-isahin muna natin ang daladala nitong mga benepisyo. Ang prutas na chico ay isang prutas na punong-puno ng antioxidant na mainam sa ating buhok at mga balat. Ang dagtanga ng puno nito ay mainam ding gamit sa pagtatanggal ng kulugos sa ating balat. Ang pinatuyong buto naman nito ay dinudurog at maaring ilagay sa buhok o sa ulo upang mag-alis ng balakubak at gayon din ang problema sa kuto at lisa. Batid mo rin ba na sa iyong pagkain pala ng chico o ng prutas na chico ay maaari ka nang makaiwas sa pagkakaroon ng colon cancer dahil sa tinataglay nitong dietary fiber. Mainam din itong gamot sa mga dumaranas ng gastrointestinal problems. Ang prutas na chico ay maaaring magbigay rin sa inyo ng linaw ng mata sapagkat ito ay mayaman sa vitamin C at vitamin A. At idagdag pa nga na mayroon din itong potassium, copper, iron, folate, B1 at B5 na makakatulong upang magkaroon tayo ng malusog na pangangatawan. Ayon pa sa pag-aaral, ang prutas na chico raw ay mainam na panglunas sa mga pananakit ng arthritis at pananakit ng buto at kasukasuan. At kung ikaw naman ay high blood, mabuti rin ito upang ma-regulate ang pressure ng iyong dugo. At kung parati ka namang stress sa iyong trabaho, mabuti rin ang pagkain ng chico upang ma-relieve ito. Kaya naman sa pagkain mo pa lamang ng prutas na chico ay sulit na sulit ka na sa napakarami nitong benepisyo. Subalit batid ko na nais mo ring malaman ang lihim na bisa ng bertud at mutya na sa chico mo makukuha. Ito nga ay ang tinatawag na mutya ng sapodilya. Ano nga ba ang mutya? Ito lang naman ang mga bato o bertud na namumuo o himalang nabuo sa katawan o bunga ng mga puno. Mga bato na lalang ng kalikasan at pinaniniwalaang nagtataglay ng hindi malirip na kakayahan. Ang mga mutya ay hindi madaling makuha at hindi madaling makita, at ito ay napaka bibihira lamang. Subalit kung papalarin ka naman, ito ay maghahatid sa iyo, sa iyong buhay, ng mga positibong enerhiya, swerte, good health, love, at marami pang iba. At isa na nga ang mutya buhat sa sapodilya. Ito ay animoy buto ng chico na naging bato. Subalit huwag po kayong malito. Ang buto nito ay hindi mutya, kundi ang mga buto lamang na himalang naging bato
habang ito ay nahihinog. Madalas ito ay kulay puti, gray o kaya naman ay itim gaya ng kulay ng buto ng prutas na chiko. Kung sakali na makakuha ka nito, iyo itong ingatan dahil magbibigay ito o maghahatid ng labis na swerte sa iyong kabuhayan, sa pakikipagkapwa-tao at maaari ring maging gamit sa panggagamot. Gamit ang mutyang ito ay lalakas ang iyong kumpiyansa sa sarili at madali mong mapapa-oo ang iyong mga kausap. Napakabibihira lamang na makasumpong ng bertud na ito. At ang ilan nga ay handang bumili ng bertud na ito sa mataas na halaga na sa kasalukuyan nga ay aabot na ng halos 8,000 piso ang isa. Ikaw, may napansin ka na bang kakaibang bato o bertud habang kumakain ka ng prutas na chiko? Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat lamang ang laki may alam, dito yan sa Best Tara TV. bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong, mga bagay na sa buhay ay makakatulong.